Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na muling maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Jesus. Ngayon po ay Saturday, January 6, 2024. Ang ibabahagi ko po sa inyo na mabuting balita ng Panginoong Jesus ay hanguin po natin sa aklat ni Mateo. Chapter 11, verse 1 hanggang 19. So, pakinggan po natin or mapanood po ninyo ang mabuting balitang ito. Atin pong isabuhay at ganapin po natin kung ano man po yung ating mapapanood or mapapakinggan na inahatid po sa inyo na mabuting balita ng Panginoon. Hanggang sa ganon ay pare-pareho tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakinggan po natin at unawain po ang bawat salita na aking ihahatid sa inyo. Tapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magtungo at bayang malapit. Nabalitaan ni Juan Bautista na noon ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng alagad at ipinatanong sa kanya ipinangakong paririto kung maghihintay pa kami ng iba. Sumagot, bumalik kayo kay Juan, sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pagkaalis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumalabas sa ilang? Ang ibig ninyong makita, isa bang inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na suotan. Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Naririto ang sugo ko na ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo sa mga sinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahatan at inaagaw ng mararahat, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo
sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo umangis, sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom. At sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong matakaw at lalaki, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan, gayon man ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamagitan ng kanyang mga gawa. So yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. So napakaganda ang balita nito, sapagkat noong panahon po ng mga tao ay tulad nga po nung sinabi ng Panginoong Hesus, inugtugan namin kayo ngunit hindi kayo sumayaw. Inugtugan namin kayo ng flauta ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat ang tao po wala pong kakuntintuhan. Hindi po nakukuntinto kung ano po ang mayroon siya. Katulad niyan, nung pagdating ng Panginoong Hesus, ginawa niya ang lahat. Pinagaling niya ang mga bulag, pagkita ang mga bulag. Bitiran po niya yun na talagang nangyayari po yun na nakakakita yung mga bulang. Nakakalakad ang mga pilay. At gumagaling ang mga pitongin. At lahat ng may mga karamdaman, kanyang pinapagaling. Ngunit ang lahat ay marami pa rin ang walang naniniwala sa kanya at binabaliwala, ipinangangaral ang salita ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ngunit hindi nila pinapakinggan, mga ilan lamang. Sapagkat nangyari before pa na suguin ng Panginoong Hesus, ito po ay sinabi na po ni Propeta Isaias na mangyayari ang mga bagay na ito. At natupad nga, nangyari na. Ang mga tao ay hindi na makakarinig ng mabuting balita, hindi makakaunawa sapagkat ipurol na ang kanilang isip. Ito po ay ang sinugo ng Diyos noong kay Propeta Isaias na gawin niyang bingi sa pangitain po ni Propeta Isaias. So nangyari po yun. Sapagkat kung ano po ang nakasulat po sa kautusan at hanggang ngayon sa mabuting balita ay mangyayari at mangyayari po yan. Sapagkat yan po ay salita ng Diyos, hindi po yan salita ng tao na nakalagay po rito sa ating Biblia o sa Ebanghelyo na ating tinutunghayan. Noong panahon po, ang sabi po, sinugo po ng Diyos si Propeta Isaias na gawing bingi ang mga tao upang hindi makarinig o makaunawa. Bakit po ginawa yun ng Diyos? Yan po ang tanong ng marami. Kasi nga po, dahil sa mga ganyang pagkakataon binibigay sa ating mga pagsubok, maalala natin na may Diyos. Maalala natin na may-ari sa buhay na ating dinadala ngayon. May lumikha sa atin upang nang sa ganon, sa pamagitan ng mga karamdamang yan, halimbawa bulag ka man, ikay magbalik loob sa Diyos na magsisi. Ayan po ang layunin niya. Tingnan po natin sa aklat ni Isaiah chapter 6,
verse 8 hanggang 10. Bakit nga ba nais ng Diyos na mangyari sa atin ang mga ganyang bagay? So ito po yung patotoo ni Propeta Isaias. Ang sabi po, narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako. Ang sabi po ni Propeta Isaias, sumagot ako. Narito po ako ang isugo ninyo. Sinabi niya, umayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makauunawa. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakikita. Papupurulin mo ang kanilang isip, bulagin mo sila para hindi makakita. Gawin mo silang bingi para hindi sila makarinig o makaunawa. Baka sila ay magbalik loob at magsigaling. Ayan po ang susi po niyan. Kaya nangyayari po sa atin ang mga bagay na ganito. Kasi marami po, actually hindi po literal na tayo ay bulag. Bulag lamang tayo sa katotohanan sapagkat hindi na po natin nakikita ang katotohanan. Puro makasanlibutan na lang ang nakikita natin. Kaya po nangyayari sa atin yan. Hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Sapagkat ayan nga po, pinabulag na tayo. Pinapurol na ang ating isip. Upang tayo'y magbalik, magsisi sa Diyos, magbalik loob. Ayan po ang layunin niya. Baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Ayan po, hindi po ito literal na nangyari. Ito po ay pangitain ni Propeta Isaias upang ibahagi sa atin ang salitang ito, upang nang sa ganon maunawaan po natin. Spiritual po na pangungusap ito. Yung sa Panginoong Jesus nang dumating siya, yun po talaga ay literal na nagpapagaling siya ng mga bulag, nagpapalakad ng mga pilay, pinapagaling niya yung mga pitungin. But ang istorya po nito is spiritual. May mga talinghaga na ayan po ang hindi po natin kayang unawain. Kasi maliban po na tayo'y magbalik loob sa Diyos, wala po tayong maiintindihan na salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang nangyayari sa atin ngayon. Kahit na paulit-ulit tayo nagsisimba, paulit-ulit tayong umaaten sa mga prayer meeting o sa mga pagtitipon tungkol sa mga Kristiyano. Ngunit pag-uwi natin, wala tayong nadadalang mabuting balita. Dahil na pinapurol ng utak na, ganyan din po ako nung ako'y nasa sanlibutan pa. Nasa simbahan ako, nakikinig ako ng misa. Pag tayo ko, tatanungin ko sa misis, sister and wife ko, ano ba ang topic? Ganyan po tayo, aminin man natin at hindi. Pero yan po ang nangyayari sa buhay natin. Dahil kung meron po tayong natututunan na salita ng Diyos, idisin sana'y iniwan na natin ang ating mga lumang buhay. Kaso hindi po wala po tayong natututuhan, talagang wala. Kasi hindi pa na natin iniiwan ang ating lumang buhay. Ano ba yung lumang buhay natin? Naandyan pa po yung galit, hinanakit sa ating kapwa, sama ng loob, inggit. Hindi po tayo makakalaya. Ngunit dumating ang Panginoong Jesus upang palayain tayo dyan. Sa kadiliman yan. Kasi nabilanggo po tayo sa kadiliman kaya hindi na tayo makakita ng mabuting balita na inahatid sa atin ng mga taong nangangaral. Nagbibingi-bingihan na tayo at bingi na talaga.
Kasi kung hindi tayo bingi, edi narinig natin yung mabuting balita na hinahayag sa simbahan. Abay, hindi nagkukulang ang simbahan na ihayag sa atin paulit-ulit. Ngunit may natututunan ba tayo? Wala. Pagdadating natin sa bahay, pagbalik natin sa bahay, wala tayong natututunan. Balik na naman doon sa dati nating pagkatao. Nawawala lang po pagka nandun tayo sa loob ng simbahan or sa loob ng pagtitipon. Paglabas natin, wala na, nandyan na naman. Balik na naman doon sa inggit, ismis, sugal, inuman, lasingan. Paano po tayo makakalaya niyan? Ay, pagmamalaki natin na meron tayong alam na salita ng Diyos, hindi naman ibig sa buhay. Hindi po mababago ang isip natin kung ganyan-ganyan lang po tayo. Maliban na tayo'y magbalik loob sa Diyos, wala po tayo, hindi po tayo mababago niyan. Kung nababago, edi sana nakikita sa pamumuhay natin. Edi sana alam natin ang dapat nating ginagawa. Ano ba ang kalugod-lugod sa Diyos na dapat nating gawin? Ipinangangaral yan sa simbahan. Bakit hindi natin matutunan? Kasi nga, wala sa puso natin ang Diyos. Ang nasa puso natin ay ang lumang buhay, kung saan nasa sanlibutan pa rin tayo, hilig ng laman. Iba po ang hilig ng laman at kahilig ng Espiritu. Kapagkat ang nagtataglay ng Espiritu Santo na nagmula sa Diyos, ang pinagkakaabalahan po nito ay yung mga bagay-bagay na makalangit. Ngunit ang Espiritu ng sanlibutan ay pinagkakabalan po. Laging aligaga ito, laging aligaga. Ano kayang kakainin ko bukas? Ano kayang daramtin ko bukas? Ano kayang gagastusin ko? Wala akong pera. Ganyan po ang gawain ng sanlibutan. Hindi po may kakailayan. Lagi po tayong aligaga ng mga bagay-bagay na makasanlibutan. Which is dapat hindi naman nasusulat nga rito Saka ninyo alalahanin kapag dumating ang araw na yon. Kahit po tayo mula sa bahay hanggang sa simbahan, lumuhod tayo araw-araw. Maliban na baguhin natin ang ating pag-iisip. Maliban na tanggapin natin ang banal na Espiritu sa buhay natin, hindi po mawawala yan. Kasi nakatatak na po yan nakasalanan natin Ayan po ang sabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos, Ama. Baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Kapag nagbalik loob tayo sa Kanya, doon na natin maunawaan ang salita ng Diyos. Katulad sa akin noon, nung nasa sanlibutan pa. Pagtatayo ko wala akong naintindihan. Simbahan ng pakitang tao para sabihin banal ako. May bit-bit pa nga akong Biblia noon nung ako yung maati ng El Shaddai. Natatanggap ko yung mga hinihiling ko, ngunit hindi lang naman ako makapagpasalamat sa Diyos. At yun pang masakit, nag-backslide ako. Nakalimutan ko yung mga ginawang blessing sa akin ng Diyos. Hindi nakapagpasalamat lang naman, hindi. Anong nangyari sa akin? Pinamugaran ako ng mga karamdaman. Ganyan po tayo. Maliban na tayo ay magbalik loob sa Diyos, hindi mababago ang ating pag-iisip. Kaya huwag tayong mag-a-assume na banal tayo. Kasi nangyari na po, dyan din po ako nanggaling Kaya po ako isang buhay na patutuo. Pinamugaran ako ng masasamang espiritu. Lahat. Pag magagalitin, kunting kibit lang, nandun na, nagagalit na agad. Hindi lang pito yata ang masamang espiritu pumasok sa akin
nung time na yun eh. Andun na yung irritable. Pagkagising, problema na sa isip na wala naman dapat problemahin. Lahat ng masasamang espiritu yata na sa akin na, kayabangan, na sa akin na. Paging mapurol ng isip ni wala kong naintindihan ng salita ng Diyos. Walang nauunawaan. Hindi ko nakikita ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa akin. Aba, yung bigyan lang tayo ng karamdaman, hindi po kagalit ng Diyos yan kung hindi binibigyan tayo ng mga pagsubok upang magbalik loob tayo sa Kanya. Magsisi at talikdan natin ang ating mga kasalanan. Ayan po ang dahilan niyan. Kaya di ba meron sabihin natin, ang masamang damo ay matagal mamatay? Tama po yun. Kasi binibigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Ano ang sabi ng Diyos Ama sa aklat dito sa kaya Isaiah? Ayaw ko na ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ang ibig ko siya ay magbagong buhay at magbalik loob sa akin. Ayan po, ayaw ng Diyos na tayo'y mamatay sa ating kasamaan. Sapagkat wala po tayong pupuntahan kung hindi sa impyerno eh. For the meantime, sa Hades tayo. Yun yung pangalawang paghihirap. Doon na tayo, nasa init na tayo para tayong ini-steam doon. Yung pangalawang kamatayan, na yun na po yung paghuhukom sa impyerno na ang bagsak natin, sa naglalagablab na asopre. Abay, gugustuhin ba natin yun? Ayan po ang dahilan yan. Hindi porket binibigyan tayo ng noon, kahit ako, alam ko rin yun, noon ako'y nasa sanlibutan pa. Sumakit lang yung tuhod ko. Bakit ganito ang tuhod ko yun? Pero ngayon, kapag sumasakit, lumabas ka dyan, masamang espiritu. Kapagkat masama pong espiritu ang pumapasok sa atin yan, sila ang nagbibigay sa atin ng mga karamdamang yan. At pinapahintulutan ng Diyos upang subukin tayo. Kung tatawagin natin siya, hingi tayo ng tulong sa Kanya. Ganyan po. Ayaw kamahal ng Diyos. Ayaw lang ang matigas ang ulo. Ayaw natin magsisi, ayaw natin talikdan yung ating mga kasalanan. So, brothers and sisters, ngayon, bagong taon, tamang-tama po itong mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa atin. Bagong buhay. Iiwan na natin yung lumang buhay. Ayan o, nung panahon. Although literal po ito na ginagawa ng Panginoong Hesus, nagpapagaling siya ng mga may makaramdaman. Kaya nga po inutusan ng Diyos Ama ang nag-iisa niyang anak, ang Panginoong Hesus, upang iligtas tayo. Ihatid sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaso wala naman nakikinig sa atin. Mas gusto pa natin pakinggan yung mga kengkoy eh. Mas gusto pa natin pakinggan yung mga kengkoy kaysa sa salita ng Diyos na yun ang nakapagliligtas sa atin. Tuwang-tuwa pa tayo, ganyan-ganyan. So, sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, kung ito isa sa buhay natin, mararamdaman nyo ang pagbabagong buhay ninyo, gagaang ang inyong mabibigat na katawan. Ayan po, tingnan natin po sa aklat ni Isaiah, chapter 42, verse 5 hanggang 9. Kung bakit sinugo ang Panginoong Hesus ng Diyos Ama. Tingnan po natin.
Sabi po ng Diyos Ama sa kanyang lingkod, which is yung Panginoong Jesus, sabi niya, ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, ayan po, ang lingkod po niya ay ang Panginoong Jesus, kanyang anak, na nag-iisang anak. Sa kanyang lingkod, akong si Yahweh, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ko ng pakikipagtipan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, hindi sinabi yung mga banal lang, sa lahat ng tao. Kaya ang Panginoong Hesus ang naging pastor natin. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nakipagtipan ang Diyos sa mga tao. Ngunit walang tumatanggap, walang nakakaunawa, walang nakakarinig, walang nakakakita. Lahat nabingi na sa tunog ng sanlibutan. Kaya pati ang salita, ang mabuting balita ay wala na, hindi na naintindihan. At magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Hindi dapat, kung tinanggap na natin ang Panginoong Yesus, di nagliliwanag na ngayon sa ating buhay ang ginawa ng Panginoon na pagbabago sa atin. Kaya nangyayari, nasa kadiliman pa rin tayo eh. Nakakulong pa rin tayo sa kadiliman. Na pinalaya na tayo, kaya nga sinugo ng Ama ang kanyang anak upang tayo'y tubusin sa kasalanan. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ayan po. Pinadilat na ang ating mata ng Panginoong Hesus. Pinalaya na tayo sa pagkakabilanggo sa kadiliman. Ngunit marami pa rin sa atin, or almost lahat, nananatili pa rin sa kadiliman. Hindi pa rin tayo nakakita ng liwanag. Hindi pa rin natin binubuksan ang ating mga mata. Marami na ang nangangaral ng mabuting balita. Ngunit ang marami sa atin ay mas mainam pa nilang pakinggan yung masamang balita. Para tayong alam nyo ba yung manok or yung kambing na nakakulong sa kulungan? Kapag nasanay na ito sa kulungan, kahit palabasin mo yan doon, ayaw niyang lumabas. Kasi nasanay na siya doon sa loob. Kahit itaboy mo yan palabas, ayaw niyang lumabas, lalo na yung kambing. Hindi lalabas yan doon sa kanyang kulungan pagka matagal na siya doon nakakulong. Ganyan po tayo. Pinalaya na tayo sa kadiliman eh. Ayaw pa rin nating lumaya. Nananatili pa rin tayo nakakulong. Kasi hindi po natin nakikita ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin. Naging mapurol na kasi ang utak natin, wala na tayong pag-unawa. Ganyan po ako nung ako'y nasa sanlibutan. Wala akong nauunawaan sa salita ng Diyos. Pasalamat ako at hinango ako ng Diyos. Hinugasan niya ako sa aking mga kasalanan. Ganyan po kabait ang Diyos. Hindi lang natin makita sapagkat naging mapurol na nga, nabulag na nga tayo sa katotohanan. Naging mapurol na ang ating isipan. Yan nga po, pinadilat ng ating mata. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Pinalaya na tayo, brothers and sisters. Ayan po ang itanim natin sa isip natin. Pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus.
Nung siya ay namatay sa krus at ipinako sa krus, kasama tayong namatay sa niya. Ngunit nung 3 araw siya ay muling nabuhay, muli rin po tayong nabuhay. Yan po ang itanim po natin sa isip natin. Kaya wag na natin pag-aksayahan yung mga bagay-bagay sa sanlibutan na wala namang maidudulot mabuti. Pag-aksayahan natin yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng buhay. Hindi lang sa sanlibutan ito, hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa kabilang daigdig. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kaningningan, ni makaagaw sa aking karangalan. Ang mga hula ko ay natupad na, mga bagong bagay. Ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Ayan po, ganyan po kabait ang Diyos sa atin, Diyos Ama. Bago pa mangyari yung mga bagay, bago pa mangyari na tayo'y mabulid sa impyerno, ito na po yung mabuting salita ito. Ipinaparating po sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Which is ngayon, wala ng Panginoong Hesus, bumalik na sa langit. Iniwan niya sa atin ang mabuting balita niya. Ngunit wala pa rin nakikinig sa atin. Wala pa rin nakakaunawa sa atin. Kaya po iniwan ito sa atin ng Panginoong Hesus upang maging gabay natin sa ating pamumuhay sa mundong ito. Kaya nga po bago mangyari, ito nga kaya nga sabi nga ng Panginoong Diyos Ama dito, mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Binibigyan na tayo ng babala bago pa mangyari sa buhay natin yung mga mangyayari upang magkaroon tayo ng lakas ng loob mapaglabanan ang lalang ng dyablo. Ayan po. Ito paano natin malalaman ito kung walang magpapahayag sa atin? Ako hindi ko naman ito alam eh. Mabuti na lang ang pasalamat ko sa Diyos. Ang pasalamat talaga ako sa Diyos na talagang muli niyang binuksan ang aking mata at muli niyang binuksan ang aking kaisipan upang maunawaan ko ang kanyang salita at ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ang laking pasalamat ko sa Diyos. Dahil kung ako'y nanatili sa sanlibutan, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang mga ito. Alam ko may Diyos eh. Alam ko nandiyan ang Panginoong Hesus, napako sa krus, namatay. Ganun lang, alam ko noon eh. Hindi ko naman alam ito eh. Siya pala yung magliligtas sa atin muli ngayon. So, ganyan po kabait ang Diyos. Tayo lang ang matigas ang ulo, ayaw nating makinig, ayaw nating unawain. Kaya nga iniwan sa atin ito eh, kasi wala na nga yung mga propeta. Wala na yung mga apostol. So, sino pa magpapahayag sa atin ng mabuting balita? Mananatili tayong nakakulong sa kulungan, sa kadiliman, kung wala tayong maririnig na ganitong mabuting balita. Baka ako, nandun pa rin ako ngayon sa kadiliman. Hindi ko pa rin nalalaman itong mga salitang ito. Kaya binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sapagkat yun po ang layunin. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa atin. Marami sa atin, puro pag-aalinlangan, hindi pa nga sinusubukan eh. Umaayaw na eh.
Yung ano ba, kapag mataas tayo kala natin alam na natin ang lahat Meron nga, dalawang alam lang salita namin, dalawang verse lang Mali pa yung yung isa Ganyan po tayo, masyado tayong mayayabang kapag paimbabaw. Kung tayo'y wala pa sa Panginoon, ganyan po ang likas natin. Kapag paimbabaw, kala natin, alam natin ang lahat. Sa mundo, maaari, sa sanlibutan ito. Pero ang salita ng Diyos, hindi basta-basta ang pangunawa mo dito. Kung wala sa atin magpapaliwanag nito, wala tayo. Zero balance tayo. Ganyan po, brothers and sisters. Ayan po ang lihim ng Diyos na hindi alam ng sanlibutan. Sapagkat iba po ang karunungan ng sanlibutan at iba po ang karunungan ng Diyos. Di porket matalino ka sa sanlibutan, ikaya mo nang unawain ang salita ng Diyos. Inaalala ninyo yung mga eskriba nga at mga pariseyo Sila ang pinagkatiwalaan ng kautusan ni Moises. Ngunit sila man, nagpapaliwanag sila, hindi rin nila maunawaan. Kaya nung dumating si Jesus, nagtataka sila. Bakit? Kakaiba yung turo niya doon sa mga eskriba at mga pariseyo. Kakaiba yung pangangaral niya. Pangangaral niya may kasamang kapangyarihan. Sapagkat nagpapagaling siya na may mga karamdaman. Yung mga pariseyo, hindi naman makapagpagaling. Kaya kinainggitan ng Panginoong Jesus. Wala na silang binantayan kung hindi ang Panginoon. Wala namang ginagawang masama. Nagpapahayag lang ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Kasi nga sa inggit. Kasi hindi nila magawa makapagpalakad ng pilay. Hindi nila magawa makapagpagaling ng nilalagnat. Hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Pero sila ang meron nga guro sa Israel, si Nicodemo. Yung simpleng bagay lang hindi niya maintindihan. Yung sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong magtaka. Kailangan lahat ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Kailangan ipanganak, sabi ng Panginoon, kailangan ipanganak muli. Anong sabi ng teacher na si Nicodemo? Paano po mangyayari yun? Makapapasok pa ba siya sa loob ng tiyan ng kanyang nanay upang ipanganak muli? Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Teacher ka pa naman ng Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Sa sanlibutan, paano pa kung yung sasabihin ng Panginoong Jesus ay tungkol sa mga bagay sa langit, ilalong hindi maunawaan ng teacher na yon na si Nicodemo. Kaya kaiba po ang karunungan, iba po ang katalinuhan ng Diyos at katalinuhan ng sanlibutan. Napakalaki po ng pagkakaiba. Pagkat ang katalinuhan ng sanlibutan, makasanlibutan. Ang katalinuhan ng Diyos ay tungkol sa langit ang itinuturo dito. So, ayan po, nagpagaling ang Panginoong Jesus ng mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling ang may mga kitungin, nakaririnig ang mga bingi, muling binuhay, nabubuhay ang mga patay. At ipinangangaral niya ng mabuting balita. Pagkat yun ang sugo sa kanya ng Ama. Tingnan po natin dito sa aklat ni Lucas chapter 5, 17 hanggang 26. Kung paano sa Mateo 9, chapter 27 hanggang 30.
paano nakakita yung dalawang bulag. Hanggang 30. So, pakinggan po natin. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Magpuri, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinag-agubilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupain yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Yan po, dahil sa kanilang pananalig sa Panginoong Jesus, pagtitiwala. Ganyan din po sa atin, pagtiwala lamang tayo sa Panginoong Jesus na mangyayari sa atin ang mga bagay na inasahan natin. Ito po ay mangyayari. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, anumang bagay ang hingiin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng Ama at gagawin ko, sabi ng Panginoong Jesus. Ngunit hindi basta-basta pong paghingi ito, kailangan may pananalig at pananampalataya na ito'y mangyayari sa atin. Hindi po ito katulad nung parang siga sa isang kanto na pahingi ako 5 piso, pangdagdag dito sa Hindi po ganun. Kailangan may pagpapakumbaba, pananalig na ito'y mangyayari sa atin. Ganyan po, hindi po basta-basta. Sabihin, hingi nga dyan sigarilyo. Sa Diyos, hindi po ganyan. Kailangan ng mataimtim na panalangin at manalig at manampalataya na mangyayari sa atin anumang ating hilingin. Katulad sa akin, wala naman akong alam nito sa salita ng Diyos na ito. Isa rin pulpul ang isip ko noon eh. Kung ako'y nasa sanlibutan pa, wala akong naintindihan dito, wala akong naunawaan. Hiningi ko sa Diyos karunungan at katalinuhan upang makapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Hindi ako nabigo, ipinagkaloob niya sa akin. Kaya kanina doon sa tinunghayan natin na pagkakaloob ng Ama ang mabubuting bagay, hingiin lamang natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun din po nung panahon, pinagaling din ng Panginoong Hesus ang isang paralitiko. So tingnan natin sa aklat ni Lucas, chapter 5, 17 hanggang 26.
Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Ayan po, yung mga Pariseo. Kasi sila po yung tagapagturo ng kautusan ni Moises yung 10 utos ng Diyos. Sila po yung tagapagturong ito. Sila yung mga Pariseyong ito at saka yung mga eskriba. Pinagkatiwalaan ng kautusan ni Moises. Sila man, hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya hindi po basta-basta yung Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao dala ang isang paralitiko na sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitiko na sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, tinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi nila alam ito ang Diyos. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitikong pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin tumindig ka at lumakad? Papatunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Niuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila at igib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila. So ayan po, brothers and sisters, dapat lang tayo'y manalig at magtiwala sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Kung ano man ang ating hinihiling, magtiwala tayo na ito'y ipagkakaloob sa atin. Ganon din po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Nagpagaling siya ng mga kitungin. Tingnan natin sa aklat ni Lucas chapter 17, 11 hanggang 19. Po, 10 kitungin ang pinagaling dito. Maganda po ang aral ito dito, 10 kitungin ito. Ito po ay sumasalamin sa atin ngayon. Yan natin. Sa paglalakbay ni Jesus,
patungong Jerusalem. Nadaanan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 pitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." Kasi yung mga saserdote noon, yun po yung parang sila po yung parang doktor na tumitingin kung talagang magaling na yung tao. Kaya doon pinapunta ng Panginoong Hesus yung may mga kitungin upang pasuri at check up. Pakita sa mga saserdote. At samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ayan po, dahil sa pananalig ng isang kitungin na ito. Actually, 10 sila. Kaya nga lang, isa lang yung bumalik. Marami po sa atin ang ganyan eh. Pinagaling na tayo. Instead na pagpasalamat tayo sa Diyos, magpuri tayo sa Diyos, ang pinasasalamatan natin yung gamot. Salamat doon sa gamot kasi nung ininom ko nawala. Ganyan po tayo. Nakakalimutan lagi natin ang Diyos. Instead na sa Diyos tayo magpasalamat, Lord, salamat po, binigyan mo ako ng pampagaling sa aking karamdaman. Ay hindi eh. Salamat doon sa ininom kong ganito, ganon. Ganyan po tayo. Lagi natin nakakalimutan ang Diyos. Katulad nitong siyam na ito, hindi na bumalik. Pinagaling na sila, hindi pa rin bumalik doon sa Panginoong Hesus. Ito, nag-iisa, yung bumalik at nagpuri sa Diyos. Ganyan po tayo eh. Puro sarili natin ang ating itinataas. Ang Diyos na lumikha, nakakalimutan natin. Mabuti na lang nandoon si Juan, pinagaling niya ako. Mga kapatid, wala po tayong magagawa, wala pong magagawa ang tao maliban na pagkalooban sa ng Diyos ng kung ano man yun na kapangyarihan o katungkulan. Katulad sa akin, ako talagang sinalahat pa, ulit-ulit ko na ako isang buhay na patotoo. Kung hindi ako pinagkalooban ng karunungan nito, makakapagpahayag ba ako ng salita ng Diyos? Hindi. Hindi ko magagawa ito sapagkat hindi naman ako tinuruan. Hindi ako sumangguni katulad kay Apostol San Pablo. Ano ang sabi niya? Natutunan ko ito hindi dahil sa turo ng tao, kung hindi yung banal na espiritu na nagmula sa Diyos at ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong karapat-dapat pagkalooban. Ganyan po marami sa atin. Pinagaling na. Iisa yung nagbalik. Yung siyam wala na. 1% lang yung bumalik.
Pinagaling na tayo, hindi pa tayo nagpasalamat sa Diyos. Ang pinasasalamatan natin, ay salamat at nandyan si kung sino man. Ay salamat doon sa ininom kong ganito ganon. Kung hindi yun, hindi sana ako gumaling. Ang Diyos kahit katiting hindi na naalala. Ganyan po ang marami sa atin. Kaya paano tayo pagpapalain ng Diyos? Lagi natin siya nakakalimutan. Dapat unahin po natin ang Diyos bago. Unahin natin ang lumikha bago yung mga nilikha. Wala pong masama yun eh. Pasalamatan natin sila. Deserve nila yun kasi sila yung ginamit ng Diyos. Ba't unahin natin pasalamatan ang Diyos bago sila? Hindi po masama yun. Pasalamat tayo. Kasi dahil sa kanila, nangyari yung inaasahan natin. Ang ulo ko dito ay unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang lumikha bago yung nilikha. Kasi hindi po nangyayari yun kung hindi kalooban ng Diyos. Ganyan po ang karamihan sa atin. Kaya sa panahong ito, ako nagbago na. Ganyan po, muling binuhay si Lazaro. So tingnan po natin dito sa aklat ni Juan chapter 11, 38 hanggang 44. Paano binuhay si Lazaro. Ito po, kaya ko po inisa-isa itong although yung nandito na po sa taas sa unang tinunghayan natin, doon sa Ebanghelyo na tinunghayan natin, nandito na po. Kaya nga lang po, ang nais po ng Panginoon na isa-isahin po natin ito upang malaman po natin yung kanyang mga ginawa sa mga tao sa loob sa pamagitan ng kapangyarihan niya. Pinagaling niya ang lahat ng ito, ngunit wala pa rin, hindi pa rin na umipik sa mga tao, wala pa rin epekto. Ang iba nag-aalinlangan, yung iba naghaka-haka. So tingnan po natin dito sa aklat ni Juan chapter 11, 38 hanggang 44. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta. Si Marta po, ito po yung kapatid ni Lazaro, yung namatay. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat po ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng tayong panlibing, ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Ganyan po tayo. Nakalaya na tayo. Ayaw pa rin natin. Inalagan na tayo. Ayaw pa rin nating umalis doon sa kinatatayuan natin. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus.
Ayaw pa rin nating umalis doon sa ating mga kasalanan. Ayan, tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Malaya naman talaga ito eh. Kaya sinabi po ng Panginoong Hesus ng ganyan dahil upang ang salitang ito maiwan sa atin, magsilbi na gabay natin. Na pinalaya na tayo, remember, namatay ang Panginoong Hesus sa krus at ng ikatlong araw ay nabuhay siyang muli. Kasama po tayong nabuhay. Pinalaya na tayo. Kaya wag na po tayong manatili sa luma nating buhay. Ayan po ang aral po dyan. Hindi po ang aral nito yung kay Lazaro. Kung hindi upang ito po, yung salitang ito, nakalaganin niyo upang siya at nang makalaya. Pinalaya na tayo. Kaya nga mali yung kanta eh. Yung sinasabi nila. Ano ba yung kanta na ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Brothers and sisters, matagal ng panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin tinatalikdan ang kasalanan natin. Hindi pa rin natin tinatalikdan ang lahat. Matagal na pinagkaloob. Nung namatay siya sa cross, nang muling nabuhay ng ikatlong araw, ipinagkaloob na ng Ama. Ang pag-ibig niya sa atin, sa mga tao, bakit sasabihin natin, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Nakalimutan na ba natin? Ipinagkaloob na noon pa. Wala pa tayo sa mundong ito, ipinagkaloob na doon sa mga naunang tao eh. Bakit dala-dala pa rin natin hanggang ngayon yung ating mga kasalanan, yung ating mga pagsuway, yung ating pagkakabahabahagi, yung ating pagkainggit sa ating kapwa, paninirang puri. Bakit hanggang ngayon dala-dala pa rin natin, hindi pa rin natin tinatalikdan ang mga bagay na yan? So kasinungalingan lang yung kanta natin, kabulaanan. Bay, feel na feel ko pa yan noon, nang hindi ko alam eh. Talagang nakapikit pa ako niyan noon, kumakanta ako. Nung na-realize ko, bakit? Oo nga pala, nung nagising ako, kasi nung time na yun, natutulog ako eh. Mahimbing ang pagkakatulog ko, so bulag pa ako noon, di pa ako nakakita. Kaya feel na feel ko pa yun. So nung pinagkalooban ako ng karunungan ng Diyos, na makapagpahayag ng kanyang salita, which is yung mabuting balita ng Panginoong Hesus, na-realize ko, ano? Na yata yung pinagkaloob sa akin pag-ibig ng Diyos. Bakit ngayon ko lang naalala? Matagal nang ipinagkaloob sa atin, nangako tayo, natatalikdan natin ang lahat. Bakit dala-dala pa rin natin hanggang ngayon? Hindi pa rin natin alis. So malinaw po. Sa kanta pa lang yun, pagbabasihan natin eh. Ang lahat ay tatalikdan ko. Ipagkaloob lamang ang pag-ibig. Matagal na, pinagkaloob. Bakit hanggang ngayon hindi pa natin tinatalikdan yung ating inggit, galit, inanakit, pagkakabahabahagi, paninirang puri, kayabangan. Di ba tayo kakanta ng ganon? So lately ko lang naalala eh. Oo nga pala, ano. So hanggang ngayon, naalala ko rin. Ganito, buti nga naalala ko eh. Wala po akong pinatatamaan doon kung hindi na-realize ko lang yung kantang yun na bakit nga ba napakatagal nang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin tinatalikdan ang mga bagay na makasanlibutan. So parang, di ba, kung iisipin natin, parang nagsisinungaling tayo.
na nangako tayo sa Diyos eh. Kaya mali po ang panuntunan natin. May panahon pa para baguhin natin. Binibigyan pa tayo ng panahon ng Diyos. Baka mamaya biglang dumating ang Panginoong Hesus. Eh, kawawa tayo kung hindi tayo may sasama. Kaya, nasaan na ba ako? Makalaya. Tapos na ako dito. Sorry. Kasi naano ako doon sa, naalala ko kasi, yung nga eh, pinagkaloob na eh. Pinalaya na tayo eh. Diba doon pa sa lumang tipan eh, pinalaya na tayo. Kaya nga nung sinugo ang Panginoong Hesus eh, yung lingkod ni Yahweh, siya ang magpapadilat ng mga bulag eh. Magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Eh hanggang ngayon, hindi pa rin tayo lumalaya eh. Eh gusto pa yata, sipain tayo papalabas. Pinalaya na po tayo. Please, lumabas na tayo sa pagkakakulong natin sa kadilimang yan. Isipin natin, harapin natin ang bagong buhay kay Kristo. Nakasama natin ang Panginoong Hesus. Sapagkat siya na ang pastol natin noon pa, nung inutos ng Ama na bumaba rito sa lupa. Siya na yung naging pastol natin. Siya yung mabuting pastol. Para tayong kambing na ano eh. Tayong kambing or manok na matagal sa kulungan eh. Pinapaayos tayo doon sa kulungan, ayaw pa natin lumabas eh. Masarap ka dito kasi dito binibigyan ako ng pagkain eh. Hindi ko na kailangan mangay-kay doon sa labas ng pagkain eh. So ganyan po tayo. Matagal na tayong pinalaya ng Panginoong Hesus pero ayaw pa rin nating lumaya. So unawain po ninyo ang salitang ito, ang mabuting balitang ito. Sabi nga ng Panginoong Hesus, makinig ang may pandinig. Napakalinaw po eh. Ayaw po nating umalis. Kulong mo yun pagka matagal na sa ayaw lumabas kasi nandun kompleto na siya ng ano, may pagkain na siya, may inumin, ilalagyan na lang ng damo. Inong tayo na pagkakawalaan na, nilalabas na doon sa kawan niya, doon sa kulungan niya. Ayaw nang lumabas kasi nasanay nga siya roon. Sipain mo ay. Sabi, mihi, ayaw ko. So tayo po mag-asal kambing. Dapat maging asal sa tayo kasi sa pagka pinaboy mo, aalis ka agad yun eh. Kaya mag-asal kambing. Kasi mga Kristiyano tayo na nakalaya na tayo. Tayo pinalaya. Huwag na natin gawing pressure yung mga lumang buhay. Palitan natin ng buhay na natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Tanggapin natin ang Diyos Ama, ang tunay na Diyos. Kailangan natin yan po. Tuloy lang yun kasi naalala ko lang naman wala po samaan doon. Wala po inaano po doon kung hindi nagkataon lang na talagang dito sa Evangelyo dito na pinamayan ko. Doon ko po naalala sa kalagayan natin ngayon. Loob ng ating pag-ibig, matay ang Panginoon Hesus sa krus, nako, ang araw na buhay. Muli tayo nabuhay at nung napako siya, tayo'y napako rin. Kasama niya, namatay tayo kasama ng Panginoong Hesus. Nung pangatlong araw, nabuhay ang Panginoong Hesus, kasama rin tayong nabuhay doon. Doon tayo pinalaya sa ating Ama. Doon na dapat tinalitdan na natin ang ating mga kasalanan. Hindi na dapat umabot hanggang ngayon pa. O baka hanggang sa ano pa yan, makaabutan tayo ng Panginoong Hesus, dala-dala pa rin natin. Hanggang ngayon. Talikdan na natin, brothers and sisters, yung lumang buhay natin. Harapin natin ang bagong buhay
na kasama ang Panginoon. Huwag tayong mag-asal, sanggol. Nasa tamang gulang na tayo, nasa tamang na tayong pag-iisip, gawin natin, maging mature yung pag-iisip natin. Huwag tayong mag-asal bata. Kasi nga, ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, saan ko mayahambing? Ang sabi niya dito sa panginoon natin, sabi ng Panginoong Jesus, saan ko nga ba ihahambing ang mga taong katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro? Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo umangin. Sapagkat naparito sa luwan, ayuno at di umiinom ng alak. At sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin lahat ng tao at kumakain at umiinom. At sinabi naman nila, basta ninyo ang taong ito, takaw at lalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayon man ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamagitan ng kanyang. Tayo ngayon, wala tayong pakialam sa salita. Para tayong mga bata. Mga bata pa, wala pa unawa. Dapat maging mature na tayo sa mga bagay-bagay na makalangit. Ganon din po nung panahon ni Apostol San Pablo, nung umakyat ng Panginoon Jesus sa langit, bumalik. Ganyan din po ang sabi niya, para tayong mga bata, wala pa rin tayong nauunawaan. So wag na po tayong mag-asal bata. Matanda na tayo eh. Asal bata pa rin tayo. Unawain natin ang salita ng Diyos. Hindi yung nakasanayan natin na pangunawa. Hanapin po natin. Makikita po natin na katulad sa akin. Ako naghanap ako eh. Kaya ako'y nakasumpong eh. Pumatok ako, kaya ako'y pinagbuksan. Actually, ang Panginoong Jesus kumakatok sa puso natin ngayon. Dapat natin pagbuksan siya. Naghanap po ako, kaya ako'y nakasumpong. Hinahanap ko po kung paano ko matututunan ang salita ng Diyos na magbibigay buhay sa atin. So narito po ang halin tulad din ng sinabi ng Panginoong Jesus. Ang sinabi po ni Apostol San Pablo, ang sulat niya sa mga taga-Roma. Sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 1 hanggang 17. Tingnan po kung anong sabi ni Apostol San Pablo. Kaya nga hindi na hahatulan, maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan po. Ito, kasakasama ng Panginoong Jesus ito. Nung nandito pa sa sanlibutan. Itong si Apostol San Pablo. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa ko kay Kristo Jesus. Pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So ayan po, pinalaya na tayo. Please, kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, malaya na tayo. Huwag na tayong manatiling nakakulong.
Ayan po ang pakiusap ng Ebanghelyong ito na tinunghayan natin. Sa bagong taong ito, palayain na natin ang ating mga sarili. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa inyo, sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong iyo'y pinatulan niya ang kasalanan. Ayan po. Diba tinunghayan po natin doon sa Isaias kanina. Naging handog ang Panginoong Hesus para sa kamatayan. Nung natalo niya ang kamatayan, nagtagumpay siya, kaya bumalik siya doon sa langit. Kasi yun naman ang utos ng Ama eh. Ayan, pinalaya na tayo. Kaya huwag na tayong manatili na tayong kambing na nakatayo pa rin. ayaw pa rin umalis doon sa kanyang kulungan. Tagal na tayong pinalaya. Sabagay, hindi po natin alam kasi ako noon din, nung ako'y nasanlimutan pa, hindi ko rin alam na ako'y matagal na palang pinalaya sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ngayon ko lang naman nalaman ito. So mabuti, talagang napakabuti ng Diyos, napakabait ng Diyos. At ipinaalam sa akin. Kaya hindi po natin ito malalaman, brothers and sisters, kung walang magpapahayag sa atin, walang magsasabi, walang magkikwento sa atin. Baka mamaya puro kwentong barbero lang pinapakinggan natin, wala tayong mapapala doon. Kapahamakan lang ang pupuntahan natin. Pag pinakinggan natin yung kwentong barbero, yun, pagkasayahan lang yun. Hindi panghabang buhay. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihiling ng kautusan ay masaikatuparan. Ayan po kasi nung time, hindi po sapat yung kautusan. Hindi po sapat noon yung 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses. Kaya sinugo niya ang nag-iisa niyang anak, which is ang Panginoong Hesus, upang maganap na ang lahat. Maisakatuparan sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu. Ayan po. Kasi po, ang Panginoong Hesus, ang dala-dala nun ay ang Espiritu ng Diyos na sumasa Kanya. Kaya ayun po, nung binautismuhan sa ni Juan, pagkabautismo sa Kanya doon sa ilog ng Jordan, bumaba yung Espiritu na nanggagaling sa Diyos. Tumapo sa Kanya. At yun yung naging kasama-sama niya, ang Panginoong, ang Espiritu ng Diyos Ama na bumaba sa Panginoong Hesus. Kaya ngayon, dapat sundin natin, hindi na dahil sa kautusan, kung hindi dahil sa Espiritu na mananahan sa atin. Yun siya lagi ang magpapaalala sa atin, magsasabi kung anong dapat nating gawin, at sa Kanya magtatanong kung ano nga ba ang dapat nating gawin, at ituturo niya sa atin ang mga bagay-bagay na nagmula sa Panginoong Hesus, kung ano ang kalooban ng Panginoon, sasabihin sa atin. Kaya yun din ang ipapahayag natin sa mga kapatid natin na hindi pa nakakaalam ng mabuting balita. Espiritu at hindi ayon sa laman. Ayan po, kasi pagkasalaman, makasanlibutan pa tayo. Ayan yung inggit, galit, puot. Ayan po. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ayun po.
Ano ba ang bagay na espiritual? Ito po yung salita ng Diyos na dapat pag-ukulan natin ng pansin, pakinggan natin, nasain nating pakinggan, hindi ninanasa natin yung mga hilig ng laman. Ano ba yung hilig ng laman? Ayan yung pagkakabahabahagi, pangangalonya, pagsisinungaling, paninirang puri, pagkainggit, galit, ayan po. Ang gawa ng laman. Kasi kung ang laman ng puso natin, yan ang lalabas sa bibig natin. At yan din ang nagtuturo sa isip natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus kayo yung mga taong nagpapugap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasa saliksik ng Diyos ang inyong puso. Hindi tayo magpaglihim sa Diyos. Marami. Ay nagsusumikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang laman ay nagbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay tungkol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Yan po. Kaya assuming tayo Akala natin banal na tayo porque nagsisimba lang tayo. Sisimba nga tayo, pagkagaling natin, ibalik na naman sa mga dating gawa. Wala, hindi tayo kalulugdan ng Diyos noon. Yan po ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa iyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sala kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na ang Diyos ding iyon, yan ang nagbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo umanggap ng espiritu ng pagkaalipin, ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan.
tinawag ng Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoong kasama ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakipag-isa sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. So ayan po, brothers and sisters. Tanggol pa sa pananampalataya. Kaya ang sabi po ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ang paalala niya, sabi ng ganun, mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ayan po. Kasi wala pa po tayong pangunawa. Dahil kung nasa atin na po ang Espiritu ng Panginoon, nauunawaan natin ang salita ng Panginoon. Kasi yun po yung mag-uunawa sa atin yung Espiritu ng Panginoong Diyos ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. Wala pa po sa atin, kaya hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo, bilang taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo, binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon. Ayan, hindi pa natin kayang umunawa ng espiritual na bagay. Kasi ang naunawaan lang natin yung mga bagay na makalaman. Tulad nung galit. Ayan po, alam natin, kabisado natin yan Puot, hinanakit. Pagkakabahabahagi, paninirang puri. Alam natin yan. Hindi po makakailayan sa atin na tayo'y nasa sanlibutan pa kapag taglay natin yung mga ganyang katangian. Paglalasing. Kaya huwag tayo magyayabang na sabihin natin na nagsisimba tayo, umatin tayo sa mga prayer meeting. Di dapat nakikita yan sa pamumuhay natin. Ang sanggol pa tayo, wala pa tayong naunawaan sa salita ng Diyos. Yung mga maka-espiritual na pangungusap, mga maka-espiritual na mga bagay. Mahirap tarukin po yun sa mga taong makasanlibutan. Hindi nila maunawaan yun sapagkat hindi nakikita ang Espiritu Ang nakakaalam lang yon na sumasa atin ang Espiritu ng Diyos, yung nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi yung Espiritu yung magpapaalala sa atin Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ayan mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo. Yan po. Yan ang nagpapakilala sa atin, yung mga gawa natin. Hindi po tayo makapaglilihim sa Diyos. Sabihin natin, nagsisimba naman ako, umati naman ako ng prayer meeting.
Ngunit pag balik natin sa bahay, balik doon sa dating gawa. Balik doon sa dating ugali. Balik doon sa dating pagkatao. Binabalikan natin eh. Dapat tuloy-tuloy na kung anong napakinggan natin na mabuting balita sa buhay natin. Doon po unti-unti pong lalabas sa atin yung masamang espiritu na nananahan sa atin, yung espiritu ng laman. Lalabas po yan, mapapalitan po yan ng espiritu ng Diyos na sa atin. At yun naman ang mag-uunawa ng salita ng Diyos. Kasi maliban na hindi sumaatin yun, wala tayong maunawaan sa salita ng Diyos. Inaunawaan natin yung salita ng yung makalaman eh. Yung mga salita ng sanlibutan, yun ang maunawaan natin. Kasi yun yung espiritong nananahan sa atin. May alam na tayo na pagmamayabang na natin tayo'y banal. Maghunos dili po tayo, brothers and sisters. Hindi po ganyan po. Hindi po ganyan ang panuntunan, panambahan ng Diyos. Kaya sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, ini-encourage tayo na magbagong buhay na tayo. Kalikdan na natin yung lumang buhay sapagkat pinalaya na tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Pinadilat na natin ang ating pinadilat na ang ating mga mata sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Pinalaya na tayo sa pagkakabilanggo sa kadiliman. Bakit nananatili pa rin tayo? So sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, kung ito ay inyong isa sa buhay, hindi malayo na sumaatin ang Diyos. So hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y muling magpapahayag sa inyo ng kanyang mabuting balita, which is ang salita ng Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus. Happy Saturday sa inyo lahat. God bless you all.